Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na. Dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na di lalampasan. Kaya ating parangalan itong ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, gabay ng Filipinong manggagawa abroad. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases,
and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. At isang magandang araw po sa inyo mga kababayani. Ito po ay araw ng Miyerkules, April 3. Ikatlong araw ng buwan ng Abril 2024. At ito po ang programang Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. Kasama po ang inyong mga lingkod, si Pastor Rene Bonsoy at syempre, Joy Ilagan po. Ito po yung unang linggo ng Abril na kung saan po ay tayo magsasama muli at para pag-usapan po ang mga bagay para magbigay ng gabay sa ating mga OFWs. Siyempre, kwentuhan ho tayo. May mga kasamang kwentuhan nito at mga update. Nako, katatapos lang ng Semana Santa para sa ilang ating mga nag-celebrate ng Semana Santa. At siyempre, currently, yung ating mga kapatid na mga Muslim ay kasalukuyan nag-celebrate ng kanilang fasting or Ramadan na magko-culminate yan next week. Kaya patuloy namin ng dalangin na sila ay maging maayos at maging mapayapa ang ating pong pag-celebrate ng kanila pong Ramadan. Yan. Miss Joy, kumusta po? Ayan, so mabuti naman po, Sir Rene, Salamat po sa nagdaang Marso. At ngayon naman ay humaharap tayo sa medyo mainit na panahon. Oo, pero nung nakaraang bakasyon, parang nagtabaan ba tayo? O maraming kainan. Sabi mo kasi pag tingin mo kanina sa camera, ba't ganyan, ba't ang lapad ko yan? Hindi tayo makaiwas katulad namin kami ay reunion ng aming family, yung clan namin sa father side. Tuwing namang reunion palagi may kainan Siyempre, yan po ang hindi maalis. Pinaka-masaya ng parte. But at the same time, siguro kayo din nag-celebrate ng inyong holidays. I-post nyo po sa amin ano bang ginawa nyo nung holiday. At para naman makisaya tayo sa inyo. At syempre, itong ang programang gabay ng Filipino Manggagawa Abroad, pinibigay po natin na kapag meron tayong mga important tips at important na mga even suggested na mga topics na aming pong dinidiscuss. Sabi, bati muna tayo. Batiin mo muna, syempre, yung Labs na Labs. Ay dyan po, tayo po ay bumabati ng magandang hapon sa ating pong mga kababayan dyan sa probinsya po ng Batangas. At sa Region 4A po, dyan po sa Cavite, kung saan po nandyan po si Sir Rogie Candelario, Sir. Yan. Mukhang parang nagsalisi kayo, no? Hindi kayo nagsabay ngayong araw na ito dito sa office. Kasi ako daw po ay kanyang masyadong makikita. Sa Biyernes ay magkikita ulit. Baka magkasawaan. Opo, kailangan po may pag-itan. Ayan. So, salamat po sa inyong muling pagtangkilik sa ating gabay ng Pilipino Manggagawa Abroad.
At binabati po natin ang ating pong mga kababayan dyan po sa dako ng Middle East, at maging sa mga lugar po ng US, and then po sa ating pong sa Canada. Marami po tayong mga kababayan dyan, taga Batangas, At ang Canada, ang nagna-number 2 na may pinakamaraming OFW sa talaga naman, ha? Opo. Totoo pala yan, ha? Yes po, at marami pong taga Rosario na nasa Canada. Meron na po sila doong community, Batanggenyo. Alam ko marami ding, binabati ko yung mga Antenor siblings. Sina Bimbo Antenor, andiyan din ng mga magkakapatid na mga Dimaano. Sina Dave Dimaano, Jojo. Hindi ko alam kung si Jojo mismo ay nandoon. Pero nakikita ko si Dave Dimaano at saka paano bang bigas niyan? Dimaano ba o Dimaano? Dimaano po. Dimaano, okay. Baka ako nagkakamali ako ng banggit eh. So, marami pa akong kilala dyan. Yung sa side ng aking anong tawag dito, ng aking misis, ay nandiyan din siya. O, nandun din sila. I think sa Vancouver. At, malay mo, parating tayo doon. Yes. Yeah. Aming May, sa palagay ko. Yan po ang aming pong mission na professor po sa I see. EPS po, si Dr. Binosog, Dr. Awit. Ayan. Good day po, Doc. Sana pwede ba natin siya mag-guest dito? Pwede rin. Ba? Alam mo, pangalan niya ay expertise niya? sa mission po siya, Dr. Binosog, pero tawag na may Dr. Awit. Ayan. Bakit Min Ho Song? Siya ay Korean? Siya po ay Korean, pero po siya Canadian citizen. So, immigrants po. Tama ba ako? Immigrants po siya. Korean-Canadian? Yes po. Ano po ang buong family niya? Kinukumusta ko rin yung mga taga Batangas, ang aking ninong at ninang na si Ringo at Carrie Baha, si ninang Eli Pahikulay. Mama Eli, sana magkita tayo at nandiyan kami sa Biyernes. At kami ay attend. At siguro pwede naman nating i-announce din ang Global Filipino Movement in partnership with the Department of Migrant Workers ay mag-hold or mag-host ng capability enhancement training para sa ating mga volunteers. Mga volunteers ng Global Filipino Movement, mga partners. At ito ay composing of different churches who are sending their representatives para mag-train. Alam mo, matagal na akong huling nagkaroon ng CET. I think last ay either 2017 or 2018 pa. Sabay pala po tayo. Hindi, sabihin yan yung last, but previously 2014 naka-attend na tayo niyan. Pero kailangan din siguro nating mag-upgrade kasi marami ng mga bago mga pangyayari even after the pandemic. Ayan. Siguro batiin natin. Ayan, si Marel Co Rosales, siya ay nanonood na. Blessed morning po, Miss Joy Pastorinette sa ating mga kababayani. Ayan. So, bago natin makalimutan, ay lubos tayo nakikiramay sa pamilya ni Marel, di ba? Sige ba yun? Nakiramay tayo at talaga namang we are continuing to pray that as they adjust in life nung nawala yung kanilang mga kapamilya dyan sa Cavite. And we constantly pray for you, Marel. Yes. Ayan. Okay, meron pa ba? Ayun. Good afternoon, mga kababayani. Si Gian, ang aming communication officer. Ayan. Alright. At tuloy-tuloy lang po tayo. Ngayon ay ang oras natin ay 1:15. Ang topic na ating i-discuss ngayon. Abay, alam nyo ba na meron hong balita tayo na receive kaninang umaga. At ito'y padala nga ng Department of Migrant Workers mismo tungkol sa isang lindol na naganap dyan po sa Taiwan. Babasahin ko po yung advisory po nila. The Department of Migrant Workers is monitoring the situation of overseas Filipino workers in Taiwan following a strong earthquake that struck the island just before 8
this morning. Ngayong araw po ito, the DMW's 3 migrant workers offices or MWOs in Taiwan immediately activated protocols with Filipino communities, leaders, relevant Taiwan government agencies, as well as employers, trade association to ascertain safety and status of Taiwan-based OFW. Excuse me. The Taiwan MWOs are prepared to provide immediate assistance to affected OFWs as necessary. Taiwan's Central Weather Administration reported the magnitude 7.2 earthquake occurred at 7:58 this morning, with its epicenter some 25 kilometers southeast of Hualien County. Yan po ang update sa ating mga OFW sa Taiwan ngayon. Usually partner, kapag ka merong ganyang lindol, ang palaging sunod na inaabangan may tsunami warning ba? Kasi kung titingnan mo yung maliit lang, island lang talaga ang Taiwan eh. Kung titingnan mo yung map ng Taiwan, yung lugar kung saan naganap ang epicenter ay nasa southern part, southeast, no? At yung southeast nga na yon ay yung Hualien halos nandito malapit sa dagat, yung sa side ng dagat. Kaya medyo delikado. Kaya pero sabi naman nung nag-tsunami hindi naman siya delikado. At ang balita pa nga nung tinignan natin malakas, merong mga parang nayanig ng mga buildings. Pero mukhang normal na uli. Hindi naman suspend ng classes o suspend ng work. So nandun din po yung yung aking pong ka-churchmate si Elizabeth ko po. Nakapost po siya dun. Ay, ganon. Opo. So, kumusta naman siya? Okay. Sabi okay daw naman po, ayos po. Tsaka yung pinsan ko po nandun din po sila. Oo, kaya natin binabantayan din also because yung ating executive director, si Pastor John Gardiola, at kasama ang board ng Global Filipino Band ay papunta bukas. Papunta bukas sa Taiwan to do ministry and minister sa ilang mga OFWs natin doon sa Taiwan. Kaya tingnan natin tayo ay nagpa-follow doon. So in relation to that, ano nga ba ang dapat gawin pagka merong panahon ng kalamidad katulad ng bagyo, earthquake, at kung anumang man-made na mga kalamidad, meron bang mga guidelines natin? Para naman malaman ng ating mga kababayan or yung mga pamilya na ating mga kababayan kapag ganyan ang nangyayari. So, wag ho kayong aalis at wag kayong maglilipat po ng inyong browser kasi i-discuss po natin one of the practical ways and also meron bang maitutulong ang gobyerno sa mga OFWs kung affected sila doon sa ibang bansa. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. Stay tuned po! Si anak Samana, taga-Nueva Ecija po ako. Nakilala ko po si GFM month of September. Galing po ako ng DMW NRC all that time. And then, naabutan kami ng lunch break. Nag-uusap kami ng kasama ko. May nakarinig sa amin na nag-uusap. Bigla kami nilapitan. Tapos inabutan kami ng food stop. Ginaid niya kami. Sinabi niya kung saan yung pupuntahan namin. Meron palang pa-free lunch. Bilang OFW, natuwa talaga ako. Sobrang nagagalak ako kasi may mga bagay palang para sa OFW na nagagawa ang GFM.
pagdating ko sa office, meron akong mga ipapaprint. Ang dami nun. Sobrang natuwa ko kasi hindi lang siya lunch, kundi may free print pa. And at the same time, binigyan din nila ako ng advice. Iaakit ko kasi sa legal yung case ko. So, binigyan din ako ng endorsement that time. Nung lunchtime na, doon ko na-meet si Pastor. Kasi pinag-pray kami ni Pastor and then may mga binigay sila sa aming Bible. Natutuwa ako kasi nung nag-pray po si Pastor, from head to toe, kinikilabutan ako sa parang lumalaki yung ulo ko. Mararamdaman ko doon sa way ni Pastor ng pag-pray, talagang tagos siya sa puso. First time ko talagang maka-encounter ng ganong grupo. Hindi lang siya basta NGO, kundi isa siyang ministry na talagang mararamdaman mo yung malasakit nila sa mga OFW natin. Ang sarap pala sa pakiramdam na may totoong nagmamalasakit. Hindi lang dahil may mga department tayo o ahensya ng government na nag-aasikaso sa aming mga OFW. Maliban sa kanila, meron pa palang mga NGO na siyang naging katuwang para ang mga OFW natin mabigyan sila ng importansya. I want to be a volunteer. Since then na po, until now, tuloy-tuloy ko po siyang ginagawa volunteering. Almost weekly po ako nandito. Mga isasama po ako mga distress natin at OFWs. So kung ano yung nalalaman ko, sinishare ko pa rin po sa kanila nang sa ganon, hindi lang ako yung mag-benefits. Kasi yung program naman at yung movement naman is for OFW. So, yun po. Yung malasakit po bilang OFW. Kasi hindi lang po siya basta ginagawa na, kundi ginagawa siya ng may puso. Yung willingness po, saka yung values, yun po yung pinaka number 1 na na-feel ko talaga sa GFM. Malaking pagpapasalamat po sa GFM dahil po sa GFM, hindi lang po ako yung natutulungan na OFW, marami po silang natutulungan yung mga dumalapit dito sa Pilipinas and outside the Philippines na nasa iba't ibang sulok pa ng bansa. Yung assistance po, malaking bagay po yun. At saka dahil ang mga OFW po natin, mostly hindi po sila aware and sabi ko nga po noon na lack of knowledge po sila. So marami po silang ma-share na information, kaalaman sa mga OFWs natin. Salamat GFM sa mga ginagawa ninyo para sa mga OFWs. The Burj Khalifa in Dubai and the Kingdom Center in Saudi Arabia. Both of these are iconic buildings, powerful symbols of economic prosperity, culture, history, and human achievement. They are testaments of active participation of Philippine engineers, architects, and workers in building our world. Truly, many OFWs have become leaders globally. Yet 44.4% of OFWs still do elementary occupation, from 35% 15 years ago. 70% of our female OFWs do this labor-intensive and unskilled work where they are most vulnerable, abused, maltreated, marginalized. They are frequent targets of human traffickers and illegal recruiters. Most OFWs are not aware of their rights and benefits or of the laws that provide protection. And for these reasons, we continue to serve. We are the Global Filipino Movement, a non-stock, non-profit Christian foundation established in 2011 by Bible-believing churches and business leaders to minister to the thousands of overseas Filipino workers. Over the years, we have extended physiological, psychological, and spiritual help to the OFWs and their families, both locally and internationally. Our mission is to mobilize the body of Christ to equip overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. The number of OFWs
OFWs was estimated at 1.96 million as of September 2022. They are scattered in all continents. Seeking to minister to them, we work with the body of Christ, also scattered throughout the world, that our modern heroes come to see themselves not just as workers, but as God's ambassadors, His representatives wherever they are sent. As our OFWs bless our country through their services abroad, we seek to also bless them through intentional ministries to them and the families they have left behind, all in partnership with our local and international church partners. We desire to see empowered overseas Filipino workers and their families to transform nations. We believe that when our OFW receives spiritual nurturing, adequate psychological support, and even occasional physiological assistance, they flourish and they pay kindness forward. Our modern heroes do not just meet back money, they carry the heart of the Filipino overseas. Gentle, kind, generous. They exhibit their best excellence, competence, resilience, and deep faith in God Almighty, the Filipino best to the rest of the world. We envision the empowered Filipino helping transform nations for the flourishing of the human soul. For this reason, we impart the values we uphold. A deepening faith in God. We desire to come alongside the OFW and their families that they may know and be known of God, experience His love, become strengthened in their spirit, bearing the good news to others, improving quality of life. We long for the OFWs and their families to experience financial independence, income and resources sufficient for their present and future needs, for their own and their children, even their children's children. Families that are whole. We intercede for our OFWs and their families that they remain faithful, steadfast, and strong in the love that binds them together, and that they become reunited as soonest, whether here or there where they work, becoming a blessing to their country and to the country they serve. Whether in the Philippines or in the country where they serve, we aspire for the Filipino workers to be the model workers that they are: hardworking, trustworthy, competent, excellent, and that they be recognized as they deserve to be. We also commit to provide services to overseas Filipino workers and their families through various services such as OFW help desk and paralegal advice, free online services for OFWs, repatriation assistance, counseling and stress debriefing to distressed OFWs. The Caring for Outstanding Outbound Laborers program, or also known as COOL program, provides all these services for free. In addition, we provide complimentary meals to OFWs in need while sharing our aspirational values and the gospel message to them. We partner with local churches to bring through them our migration awareness program. MAP seeks to educate the masses on the risks and challenges of overseas work, including its effects of families left behind. We do this in the barangay level in coordination with the local government units and partner churches in the area. We multiply our capacity to accomplish our mission through partnership with churches. The Church Ambassadors program aims to train church partners and volunteers to become the facilitators and lecturers in the MAP that they themselves bring to their respective barangays and even beyond. With our desire to meet the growing needs of OFWs and their families, we are bringing our advocacy to a wider audience through radio and other multimedia platforms to reach across borders and become a valuable source of information and inspiration. Serbisyong OFW Radyo TV program in partnership with 702 DZAS and GCTV Channel 185. Gabay ng Filipinong manggagawa abroad. On the Move, agarang aksyon ng GFM. All these programs are accessible online and can be viewed in our Facebook page. We care. We share. We equip. We mobilize. We inform. We inspire. We are GFM, Global Filipino Movement, your partner in empowering global Filipinos. Nagbabalik po ang gabay ng Pilipinong manggagawa abroad. Kasama niyo po rin ang inyong mga lingkod, Karen po at si Sister Joy. At syempre, napanood niyo po yung bagong corporate video ng GFM. Palakpakan naman diyan. Yahoo! Ayan. So, salamat sa ating pong communication officer sa kanya pong pagpupuyat para po magkamay ito. Ano po? Ayan. Salamat, Ma'am G. May mga araw na hindi makausap. Tulala. Pero ngayon po ay nakakangiti na po. Nakakangiti na siya. Ayan, hindi katulad nung dati.
Alright. At sabi nga natin na magbibigay tayo ng mga tips. Katulad ng binalita natin kanina, pagka merong kalamidad. Yes. Ng katulad ng dyan sa Taiwan. Ano nga kaya ang feeling ng ating mga kapatid na mga OFWs? Pagka ganyan, medyo nakaka-jolt yung ganyang experience. Naalala ko, Joy, nung lumindol. Nasa Batangas na ako noong mga 1990s. Ano po yung naramdaman mo? Yung naramdaman na I think after lunch na yan yung bang nagpapahinga ako sa aking kwarto. Bakit baga biglang gumalaw yung bang kisame gumalaw. Tapos sabi ko, tingnan mo na, yung bang unti-unti tapos lumakas. Nung sabi ko, teka, lindol yun. Kumaripos ako ng takbo sa labas. Tumakbo kayo? Tumakbo ako sa labas. Dahil, kumbaga ang instinct ko na lang talaga is tumakbo. Nung paglabas ko, lahat ng mga tao nasa labas. Tapos yung may mga matatanda, nahihilo sila. Sabi niya, ako'y naliliyo. Batangas ako'y naliliyo. Sabihin, susuray-suray. Suray-suray talaga. 1990s yun. Naalala ko. Yung ba yung sa Baguio? Ano ba yung Baguio? Oo, yun. Yun yung lumindol sa ang epicenter sa Baguio. Kaya maraming namatay, maraming tawag yun, nasira mga building noon. Maraming nabaon ng mga tao noon. Di ba? Ayan, okay. Kaya naalala ko lang is ang context natin sa mga OFW. Anong gagawin nila kapag ganon? Katulad noon, ngayon, mas active sa social media. Biruin mo yun, itong binalita natin kanina, ay agaran agad na ibalita yan because of our internet connection at saka na balita kagad yan ng Department of Migrant Workers. Kung ikaw ay OFW, ano dapat mong gawin? Halimbawa, kasi that means kailangan mong maibalita kagad. So sa akin, number 1 dyan is that unang-una, kalma. Kumalma ka. Gano'n ka-importante yan, Ma'am Joy? Dapat kalmado ka. Kasi importante po siya para yung presence of mind. Ayan. Ibig sabihin kumalma ka dahil kailangan mo ng mag-isip ng maayos, especially kapag ikaw ay nandoon mismo kung saan yung epicenter. Ano ba yung epicenter nga pala? Epic ba yun? Ano ba yun? Ito naman, bakit mo naman tinanong pa? Mahihirapan pa ako sagutin. Hindi, ang intindi ko dyan pagka-epicenter. Ibig sabihin, nandoon yung pinaka-origin kung saan nangyari yung fault. Ito, tiningnan ko sa mapa yung sinasabing area. Ito yung buong Taiwan, maliit lang siya na isla, tapos nasa southeast, yung Hualien, ewan ko kung tama ang pronunciation, Hualien, nandoon siya sa southeast. At nandoon siya halos katabi na siya ng dagat. Ibig sabihin, nag-tsunami warning. So, ibig sabihin, pagka ganyan, unang-una, dahil hindi mo naman malala, hindi mo naiisipin, ako, tsunami warning or everything. Ang unang-unang kailangan gawin kumalma at tingnan kung ikaw ay, kumbaga, ano yung ginagawa nating dito kapag kalindol? Duck, cover, and hold. Pag hindi ko pwedeng i-describe dito, demo sa inyo. Pero I think ano yung ibig sabihin. You duck, you cover, and you hold para hindi kayo ma-aksidente. Yung iba kasi, yung katulad ng ginawa ko kanina, tumakbo ko palabas. Pero ngayon, kakaiba po partner ngayon ang ginagawa ng ating mga kababayan kapag merong sakuna. Nahawakan ng cellphone at magpo-post.
ba? Kasi yun ang unang ano nila. Paano ba yun? Ganun na siya. Titignan ko muna. Yan. Tingnan mo. Anong pinopost? ATM, earthquake. Yan. Okay yan naman. Magpipicture na. Pero titignan mo kami mga nangyayari. O kaya nagbi-video. Ayan. Earthquake. Ayan. Ganun po yung mga ginagawa ngayon. While sa akin, pwede namang gawin yon. Kanya lang, pwede naman siguro safety muna. Huwag mo nang mag-post. So, ang reason naman, baka mawalan ng signal. Ayan, kasi baka mawalan ng kuryente. Ayan. Well, there are more, dito natin pwedeng sabihin, there are more important things, no? Mm-hmm. Rather than just make a post. Safety first. No? Safety first po. No? Yun yung ating dapat gawin. Pangalawa, ayun na nga, siguraduhin na kumbaga natapos na yung unang earthquake, no? Ay doon ka dapat lumabas na para ng alamin. building. Lumabas na ng building. I remember dito din nakailang earthquake drill tayo or actual earthquake dito sa building na kung saan pinabababa. Pagkatapos ng lindol ay pinabababa lahat ng nasa building. Nandito po kami sa 10th floor ng State Center Building 2 po sa Ortigas. Kapag ganon, ay pinalalabas talaga lahat ng mga tao. And then the maintenance persons dito po ng building saka sila nag-check, no? Kung chine-check yung structural integrity ng building, saka palang papasukin kapag okay na. Okay? Kumaga kaya kami ganon, no? Ganon din ang ating gagawin. Saan man po kayo naroon? Yes. Okay? Saan man po kayo naroon? Basta, safe po tayo. Alright? Ano ba? At mahalaga din po na dapat ay kung meron po tayong ganung pangyayari, inform po natin yung ating pong kamag-anak na tayo ay safe or nasaan man tayo kasi mag-aalala sila. Okay. Ayan. Okay. Ako, may mga bumati na. Kailangan batiin ko ito dahil baka ako masabon mamaya. Ayan, dami na. Ayan. Yun, sino kaya yan? Good afternoon sa inyong dalawa. Hello po sa iyo, Ate Angie. Masarap yung inyong salad, nakita ko. Inaano ko siya, pero hindi naman siya kumain. Pero masarap. O si Kadjo. Kadjo Biasong, nanonood din. Hello po ba, Socio? Kita mo naman. Ha? Si Artizona Miles. Good afternoon po, Ma'am Abigail. Sino ba si Ma'am Abigail? Yan, nasa pool. Mukhang kaibigan to ng ating help desk officer. Yan. Ano pa? Meron pa ba? Wala na? Yan po yung mga OFW. Mga OFW po ito, yung mga nagpo-post. Kaya kung kayo po ay isang OFW at kayo ay nakaranas na ng aming pong cool program, ipapakita po namin sa inyo itong mga services po namin. I-break po muna natin yung ating pinidiscuss para i-share sa inyo yung aming mga services. Unang-una po, ito pong cool program po natin. No? Ito ay Caring for Outstanding Outbound Laborers na kung saan nagbibigay po tayo ng mga libreng serbisyo katulad ng online appointment, e-registration, printing of documents, online submissions of documents for direct hires, photocopying, paralegal services, and to top it all, meron tayong complimentary meals na binibigay first come, first serve basis, syempre. Tayo po ay merong cool program magmula Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m. At yung complimentary meal naman, from 11 a.m. to 1 p.m. lamang. Kayo po ay mabibigyan ng, ito po, lilinawin natin, hindi po lahat na mag-walk-in mapapakain, kasi first come, first serve basis. At saka po, kami po ay nagbibigay ng food stub, no? Para sa complimentary meal.
Pagka ho kayo nabigyan namin, usually kami po ay nagbibigay dyan po sa aming katabing building, yung Department of Migrant Workers, para po sa ating pagbibigay ng serbisyo yan. Okay? At kung kayo gusto namang mag-connect sa amin sa social media po namin, ito po yung aming mga social media platform. Partner. Yan po, kung you want to connect with us, pwede po ninyong bisitahin ang aming FB account, the Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Meron din po ang aming Instagram. And then, ganun din po na mayroon po kami YouTube channel. Yes. Tama? Yes, Then, yes. kapag hindi po niyo naabutan ngayong araw na to, ay mapapanood po ninyo ang aming pong mga segment. Ayan. Yung So, pong, yung ating program, patuloy ditong episode na ito, you can review and watch again dyan po sa aming FB page. Yeah. So, ganyan din po ay salamat sa ating mga followers. Oo. Ba? So, Slowly but surely, tumataas yung ating followers. At ang nakalagay nga natin dyan na 8.3 followers. Alam mo bang when I check, nasa 8.4 thousand na tayo, 8,400 wow, followers po. na tayo. Naku, maraming salamat at a short time. Nadagdagan tayo ng anong tawag dito ng 100 followers, no? At nagpapasalamat po kami dahil natatangkilik niyo po yung aming Facebook page at ang mga serbisyo binibigay po ng Global Filipino Movement. At doon naman sa gustong bumisita dito sa office natin, ito po, si Ma'am Joy po magbibigay sa inyo ng direction. Ayan po, kung gusto po nyo at nais nyo kaming bisitahin dito sa Global Filipino Movement, ang aming pong opisina ay matatagpuan po sa 10th floor, State Center 2 Building, Ortigas Avenue, Mandaluyong City. Right beside lang po ito ng DMW office. Sa marami po nagtatanong, ano ba yung DMW office? Yan po yung dating PUA na ngayon po ay Department of Migrant Workers na. Kaya huwag po kayong maliligaw. Makikita po nyo yan, yung pag-akyat po ninyo ng tulay po, yung bridge po dito, yan na po yung makikita nyo. Hindi nyo po makikita yung PUA, yan na po yung bago. Yan. So, Department of Migrant Workers na ho, yung dating pangalan ay POEA. Yes. Okay. So, yun ang aming mga announcement po sa inyo. Balik tayo doon sa topic. Teka muna, meron pa bumabati meron pa ba? Doon sa comment sections natin. Yan. Grace Mary from our OFW follow-up call. They were so thankful sa cool program, especially the online services. Very convenient and such a great help daw sa kanilang mga OFW. Salamat po sa inyong appreciation. At yan nga ay pinibigay po natin ng libre. Ayan. Salamat po, Grace. Okay, so tuloy tayo sa discuss natin. So, pagka may kalamidad, ay kalmado lang tayo. Ito, at least ang context natin ay earthquake. So, maging kalma, tapos lumabas ng building, tapos siguruduhin na kayo ay kumbaga kung meron kayong injury or what, look into that injury kasi alam mo yung iba because of adrenaline ay gustong tumulong naintindihan naman natin yon na tumutulong talaga sa kapwa. Pero tingnan nyo muna siguro, check nyo muna meron ba buo pa ba yung meron pa ba kayong tainga o baka naman hindi nyo alam nabalian na kayo, kilos kayo ng kilos. Meron ganun napapanood ko sa pelikula O kaya naman partner, kung halimbawa ay di ba pag yung dumating yung earthquake ay minsan natitense o kaya ayun, oo. So ang gagawin nila, so sabi nga ni partner, kalma, pero ang gagawin niyo po, inhale, exhale po kayo. Kasi ang tendency po ninyo ay mahirapan kayong huminga at maunahan kayo ng takot. So pagkalma po ninyo, upo lang po kayo and then inhale, exhale po para po ma-relax po tayo. Ayan. Kumbaga parang pahupain ninyo yung kumbaga yung initial na parang excitement or stress na idinulot nung pangyayari. No? At usually naman nga, katulad ng sinabi natin kapag ka-earthquake, ang next na announcement dyan, meron bang tsunami warning? Yes. No? At yung sa Taiwan kanina,
ay nag-tsunami warning pero hindi naman ganun pala kataas. Pero lalong-lalo na yung binanggit mo kaninang epicenter, ito ang wina-watch ng ating mga kumbaga weather stations na kapag ka ang epicenter ay nangyari sa gitna ng dagat. Delikado Yun medyo delikado. Kaya monitor yan ng ating mga volcanologists minsan. Ano po? Yung sa mga weather stations sa atin, yung Pag-asa. Kasi kaya mahalaga na monitor kung saan papasok, alin ba mag-aan ulit. O saan lugar yung pwedeng maapektuhan. Yes. Remember, yung sa Japan, nangyari yan. Yan po. Lethal yung epekto nun, grabe. Oo, napanood natin yung mga video. Mukhang dito sa Taiwan naman, hindi naman gano'n. May comment si Grace Mary. Kapag may kalamidad, secure ourselves first. Huwag unahin ang mag-take ng video sa mga nangyayari. Yan na nga, nasabihan na tayo sa paligid para lang makapag-post sa social media. Real talk lang po. Tama nga naman. Real talk lang naman talaga. Okay? Meron pa ba mga babasahin tayo? Ayan, si Hyacinth. Uy! Si Ann Laksamana. Pastor Ann Laksamana, pabati naman sa lahat. Miss you there po. Ingat sa lahat at prayers para sa ating mga kababayan na kalapit dagat. Relax and kalma, wag po paiiralin, nervyos, o wag magpanik. Salamat GFM. God bless everyone. Si Ann Laksamana. Hello Ann. Ikaw ay watching from Hong Kong. Good day sa iyo at kami ay natutuwa na kayo ay live na nanonood. At syempre, binabati natin si Josie Mingala. Blessed afternoon po from Hong Kong. Josie. Yan, salamat. Si Josie Mingala, siya din ay regular na nanonood ng serbisyong OFW. Sa mga taga Hong Kong dyan po, kami bumabati sa inyo ng magandang hapon. Ayun. So, well, anyway, in the remaining few minutes that we have, yung mga nagtatanong, meron ho bang benefits na makukuha kapag merong kalamidad na ganyan? Ang sagot ko po dyan, meron ho tinatawag na OWA Calamity Financial Assistance. Tinitingnan ko nga in our screen. Ang OWA po ay nagbibigay ng calamity assistance, no? Halimbawa, kung kayo'y biktima ng typhoons or other types of calamities, ayan, katulad nga ng halimbawa, yung nabaha nga, no? You may seek the help of OWA by claiming the calamity assistance offered by OWA. You are also maximizing your benefits as a member of OWA. So, ibig sabihin, meron namang makukuha. Hindi naman ho ito kalakihan, actually. Assistance lang po yan. Assistance lang po. When you say assistance, abay tulong lang ito. Kaunting tulong. Kaunting tulong. Kasi, ang punto ng assistance kasi, is that the essence is that kung ano yung maitutulong ng particular na ehensya, ibibigay ito. Kasi there are also other agencies who are also offering help. For example, ang SSS, merong calamity loan na ino-offer yan. Sa GSIS, meron din yan. At syempre, kung ikaw ay tutrabaho sa isang kumpanya, at nagbibigay ng leeway na syempre kung kailangan mong halimbawa, kung nabaha yung buong bahay, syempre may mga assistance din yan. May insurance assistance din po yan, pagkat yan. Sa insurance. Meron pong calamity na binibigay po bahagi po. Kapag po ang inyong bahay ay naka-insured. Kapag ka naka-insure yung bahay? Yes po. Hindi ko alam yan. Kasi po ang bahay ko ay naka-insured. Kaya ako po ay tinanong po ako ng land bank kung may na-depektuhan sa aking bahay. May nasira ba? At sa yun po nila. May assistance sila po kaya. Para rin pa ng tao, no? Yun. Yung bahay may insurance. May fire and yung yung ba mga ganyan, magkano pa yung mga halagang yan? Ganyan?
Mga ano lang po, meron po silang Yung premium. 2,000 a year o 3,000 a year lang po. Gano'n. Magkano naman ini-insurance? Di ba ang insurance ay yung kahalaga ng bahay o hindi? Nag-i-insurance po sila pag naka-loan ng bahay nyo. Ay, ayun Yan naman po, pala. naka-loan din po. So, ibig sabihin yung bahay nyo naka-loan siya. Opo. Ayan. Nasa lang bank po kami nag-ano. Ba, maganda pala yan. No? That's a revelation for no? Fire- sabi ni Marel, fire. sabi ni Marel Co. Rosales, calamity assistance for natural calamities brought by nature. Yes, tama. Tama si Marel. Kasama rin yan. Kasi pinag-uusapan nga natin is earthquake. Yes, no? So, kasama rin po yan. And in fact, looking at my screen, pwede siyang i-claim. No? It is under the Welfare Assistance Program or WAP ng mga OFWs. So sa mga pamilya ng OFWs na magka-qualify, no, calamity assistance, meron silang under WAP, kasama doon yung calamity, yung bereavement, yung medical assistance, at saka relief assistance, no? Doon tayo sa calamity. Doon sa may cash assistance yan, nang alam ko hanggang I think 3,000 pesos mga kababayani, At ang qualification syempre, unang-una diyan para makakuha ka, member ka dapat ng OWA. Kaya check your so, OWA membership. Active you should have suffered from the calamities or other types of disaster. Syempre naman, kung mag-claim ka ng calamity, dapat biktima ka ng kalamidad. Lunod ka muna. Lunod ka muna. Okay. Ikaw, nahagip lang. Pero mga aking partner ang gusto lang naman natin sabihin, yung na-experience mo dapat, na kalamidad. Hindi pwede. Para mo sinabi mo, dapat lunod ka muna. Hindi, nabaha. Nabaha, hindi naman lunod ka. Ang bihira. Kaya pinag-iitay po kami kasi nakakaantok po yung oras na ito. Tama ka dyan. Well, anyway, for any questions, di na natin yan i-share, You go to the website ng OWA at i-type nyo po yung calamity assistance and sure na mapapakita po sa inyo. Wala na kasi kaming time to i-discuss pa natin yung requirements and everything. Kayo na po mag-research. At ipakita natin muli yung sinasabi ni Marel tungkol doon sa kanyang comment. Kailangan lang po sa region na nakakasakop sa area niya ang lalapitang OWA office para ma-assist sila accordingly. Yes. Very important. Tama yung sinasabi ni Marel. Alright? At nakikihay din po si Ma'am Amira Bartolome. Yes, ma'am. Hi. Ingat ka dyan. Mainit ba dyan? Bumabalik na naman yung aking Si Xiang Mei. Blessed afternoon. Taga saan si Xiang Mei? Mukhang si Chiang Mai at taga sa Chiang Mai. Taga Taiwan. Ayan. Si Antoineta Escultor is watching. Wow. Yes. Magandang hapon po. Naku, ayan na. Hello po. So, ayan. Si Ate Malu. Blessed afternoon, everyone. Kilala ko yan. Magkikita tayo niyan sa Biyernes. Sa Biyernes. Ate Malu, Ayan. Okay. Alright. Ngayon po, po tayo. Nasa tayo? Just nasa closing part na tayo. Yes po. And bago tayo mag-close, let me share with you yung ating gabay mula sa salita ng Diyos na makukuha po natin sa Ephesians chapter 6, verse 13. Ito pong sinasabi. Sige po, ako po yung babasa. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. At sa Tagalog naman po, kaya't gamitin nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Kung ibig sabihin ng partner? Alam nyo,
Ang pakikibaka nga po natin dito sa mundong ito, katulad yan, yung mga kalamidad, yung mga sakuna, kung minsan, ang tama niyan sa atin ng effect, minsan sa ating mental health, no? Yung sa ating, sa atin, minsan sa emotional health natin. And sometimes, and more importantly pala, is spiritual health ng tao. Kanya nga ba, ni Paul, when he shared about this, yung context nito ang sabi niya kasi, merong battle na nagre-rage dito sa ating mundo at it is not of a physical kind, no? But it is a spiritual man. Bakit? Ang sabi niya kasi noon before that is our battle is not against flesh and blood, but against rulers, principalities, and powers na nag-exist dito. Ibig sabihin, spiritual and nature. Kaya nga ba, sabi niya, ang paglaban dito ay hindi sa pamamagitan ng actual na tabak o sundang o baril o mga pandigma ang mga ano, but the full armor of God here is yung pagbasa ng salita ng Diyos. Ang armor natin ang salita ng Diyos. No? Ang sabi niya doon, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. It is very important, lalo na sa mga panahon na marami ang pagsubok, sa panahon na kumbaga malaking unos sa bagyo sa buhay ang dumarating sa atin, ay kailangan matutunan natin kung anong klaseng depensa ang pwede natin gamitin. At sa ganitong paraan ay makakatayo tayo. Ang gusto namin i-offer sa inyo, the solution here na sinasabi ni Pablo is the full armor of God, which is the Word of God, the knowledge of the Word of God, and the ability to be able to apply what the Word of God says. No? Sabi doon, after you have done everything to stand your ground, makatatayo po tayo dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng katotohanan. At isa sa mga katotohanan dyan ay ang Diyos na buhay ay siyang magbibigay sa atin ng katalinuhan, ng katatagan, at higit sa lahat, nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na ito ay malalaman natin at matatanggap sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesucristo. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang sino man makaparoon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sinabi rin niya na ang sabi niya sa John, I came that they might have life and that they might have it in the fullest. Ma-enjoy lang po natin mga kababayani ang tunay na kapayapaan, yung kapayapaan kapag tayo ay malisa, kapayapaan kapag tayo isip ng isip, kapayapaan kapag tayo may mga problema. Makakamtan natin kapag tayo ay nakay Jesucristo. Challenge ko po sa inyo ay samahan niyo ako sa panalangin at kung nais mong i-surrender ang iyong buhay, sumunod ka sa panalangin. Tayo po ay Panginoong Jesus, alam ko po na ako po ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas sa aking sarili. Kinikilala ko po na nagkasala ako sa inyo pong harapan. Nihilig ko, Panginoon, na baguhin niyo po ang aking. Salamat dahil namatay kayo sa krus para sa aking mga kasalanan. Pinubuksan ko ang aking puso at isipan. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, gawin mo akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kaloob. Nihiling ko po ang kapayapaan na galing din po sa inyo na siyang maghari sa aking puso at isipan.
Amen. Kung ikaw ay nanalangin at alam ko pong nagsisimula ng kumilos ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, patuloy mong siya sa atin ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay mayroong Bible or kung wala, dali na po ngayon maghanap ng Bible app. Mag-search lamang po kayo sa any search engine. Downloadable, free. Ay pwede po ninyong simulang magbasa sa Book of John para makilala niyo po kung sino si Jesus. Kung hindi naman, kung gusto niyo rin po makipag-ugnayan po sa amin, yung po makikita niyo mga numbers na kikita niyo sa aming pong screen. You can ask for help. Gusto niyo pong matutunan pa o malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhay na relasyon sa Panginoon. Ayan. Partner, tayo ay magpapaalam na. Any last thoughts? Yes po. So, muli po ay marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pong panonood. At yun din po ay sa darating pong Wednesday ay Idil Fitr. Idil Fitr. So, yun. So, ngayon po ay siguro mamimiss nyo kami. Mm-hmm. Kaya kung kayo po ay may nais na segment na aming i-discuss, ay kami po ay open for your suggestion. Ako. At salamat po muli, patuloy po natin i-share ang Global Filipino Movement at kung mayroon kayo nais tulungan ay malaya po kayong pwedeng mag-message o kaya mo i-contact sa mga number na nasa ating pong screen po. Mm-hmm. So marami pong salamat at muli po ay pagpalain kayo ng ating Diyos. Ano nga po ating sasabihin for the last time? Ating pilahalahanan, kababayani, tandaan mong lagi. Mahal ka ng Diyos. God bless everyone. God bless everyone at good afternoon sa inyo. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migration and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress, using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations.